Kultura. Kultura ng mga Bagobo. Ano ba talaga ang kultura ng mga Bagobo? Sila raw ay kilala sa kanilang kanta, salita, lalo na sa kanilang sayaw. Kung saan ang kanilang mga sayaw ay may mga simbolo. Narito kami upang mapanayam ang mga Bagobo tungkol sa kanilang sayaw. Tayo ngayon sa bahagi ng Wines kung saan natatagpuan ang isa sa membro ng katutubong Obo Manobo, si Roland Bravo, o mas kilalang Makoy dito sa kanila. So dyan siya nakatira. Ngayon pupuntahan natin siya para mapanayam ang kanyang kultura, musika at sayaw. Gandang araw po. May buntag sa... Maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano ang iyong kultura? Idas dongan to kaungkay. Di ko may kailok tribo ko. Od sayo odongan og kanta. Hangtod way kaungkay og kanta ra magyahapon so oseng to kabuyahan dongan. No. Di ko kalingawak orak tribo ko. Di ko kalingawang ko so ipontudlugaran ko din na sayaw, kanta, way ko sa mga aksyon dan en. Sid oseng meto kabuyihan dongan to, diro ikailaw ikas kadto no tribo. Pamat anak ko pahangtod tadak ko, piyadon duen ikas so tribo ro, uay diro kailaw, to maura minubo. So ike ko bosihan no, sikaw proud ko oray to pagka tribo ro. Diro angay kalingawan, diro angay ikailaw, diro angay no kasod diro ngay nagkalingawang gyud ikas triburo so duang kami na minubo duang kay man og kapuyag. Pwede mo bang ipakita sa amin ang mga naalala mong sayaw noon? Pwede ko man itudlo ko sayaw roy way kanta amen makasado ko uy og katuig ko sayaw ko mamanud aksyon o mamanud kanto way mo piya mo na mo ku Oraray kon mo piya konami Oraray kon mo piya no uyag ko irot ki kong ginawa salamat to umun warod tomanon sekoreen kosolog nad simbanon sekoreen kosolog nad doyanon susikoreen kosid pomonan tolangun sekoren ko pomokayong ku oraray kon mo. Napakahusay mo namang sumayaw, Ginoong Bravo, at buti naman ay naalala mo pa ang mga sayaw nyo noon at nasaksihan namin ngayon. Meron kaming huling katanungan at ito ang ano ang mapapayo mo sa susunod na henerasyon? Ang ako lang maingon sa sunod nga henerasyon is dapat nga katong nga sayaw og kanta pag-acting makontinue pa to sa sunod og naside ko nga di ang katong kanta o katong sayaw dili jud kabalo ato tanan kapareha sa amo nga kabalo mo yung sayaw mo kanta pwede po na mo i-share pwede na mo itudluan tong di kabalo sa maong kanta og sayaw halimbawa pod sa among language pwede na mo ni ma-share para moabot sa sunod nga panahon kung unsa among kultura is madala pa jud dili malimtan mao man ang pamaagi nga ang usa culture nga dili makalimtan is kumbaga adunay uban nga tao nga gusto nga mga maka-learn o makatuon sa mga among lengguwahe pwede na mo sila tudluan para katunga lengguwahe nga among ma-share sa uban pwede pud nila to ma-share sa uban nga tao nga wala pa kabalo sa mong language hangtod nga diha magkataas-taas og dili na jud na
makalimtan tungod kay daghan na ang ma-influence. Maraming salamat, Ginoong Bravo, at pumayag ka na maipanayam o mabahagi ang kultura ninyo at inyong pagsayaw. Ngayon, pupunta naman tayo sa isang membro ng katutubong Bago-Buklata. Siya si Ginang Mary Ungo, o mas kilalang Mami Mary. Hi, ma'am! Ayun to, ma'am! Kamusta na po kayo, ma'am? Okay lang. Awa ng Diyos. Kasi, ano po ang tawag nila dito sa inyo, ma'am? Karamihan sa mga bata dito, tawag lang sa akin ay mami. Yung iba, nanay. Ilang taon na po kayo, ma'am? 74 years old. Totoo po bang kayo ay parte ng, or membro ng Bago-Buklata? Oo, ako ay babubuklata. By nature. Naalala niyo po ba yun mga sayo niyo noon? Kahit isa lang. Ay, isa lang yung sayo namin. Pwede niyo po ba ipakita sa amin, ma'am? Sige daw. Ang shoulder, anak, pinababa dito siya. Anak? Ang pinababa ko ang Ang mga tradisyonal na kasuotan ng katutubong Bagobo ay nagmula sa kalikasan ng Davao at Bundok Apo, partikular na sa pagkuha ng gibla mula sa puno ng abaka. Ang sining ng kanilang pananamit ay pinasa sa pamamagitan ng tradisyon, panaginip at paniniwalang espiritual. Hibla ng abaka, ang pangunahing material sa kanilang tela ay nagmula sa halaman ng abaka na sagana sa kanilang kagubatan. Hinihimay, pinapatuyo at pinipilipit ito upang maging matibay na sinulit. Ang mga katutubong sayaw ay nagmula sa pang-araw-araw na pamumuhay, kapaligiran at espiritual na paniniwala ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhan. Ginagawa ang mga ritual at galaw na ito upang makipag-usap sa mga espiritu at ipinagdiwa ang kanilang kultura.
Ritual at pananampalataya, ginagamit ang sayaw upang humingi ng ulan, magpasalamat sa masaganang ani, magpagaling ng may bisyong sakit o humingi ng proteksyon sa mga Diyos at Espiritu. Panggagaya sa kalikasan, maraming galaw ang kinuha sa pagmamasid sa kapaligiran, tulad ng paglipad ng ibon, gaya ng lawin-lawin ng bagobo, paglakad ng itik, itik-itik o paggalaw ng mga puno sa hangin. Tigmaan at tagumpay, may mga sayaw na ginagawa bago o pagkatapos ng gera upang ipakita ang lakas ng mga mandirigma, magdiwang na tagumpay o magkasundo ng mga magkakabilang tribo. Agrikultura at paggawa, sinasalamin ng mga sayaw ang kanilang kabuhayan, tulad ng pagtatanim at pag-aani ng palay, pagbayo ng bigas, paggawa ng alak at pangingista. Mga likas na kulay o natural dyes. Ang mga kulay ng kanilang tela ay nagmula sa mga halaman. Ang kulay pulang tsokolate ay gawa sa ugat ng puno ng kalamungan, habang ang itim o madilim na kulay ay mula sa mga dahon ng pote. Disenyo mula sa panaginip. Ang tradisyonal na tela na kung tawagin ay inabal ay nililikha sa pamamagitan ng paraang dekorasyon, kabibi at pintas. Ang mga palamuti sa damit tulad ng maliliit na butil o beads at disenyo parang perlas ay nagmula sa pagkikipagpalitan ng produkto o barter sa mga karatig tribo at mga dayuhang mga ngalakal noon. Sa kabila ng lahat na nangyayari sa ating panahon, sila ay nagpatuloy sa kanilang mga kultura. Sa kanilang mga salita ay kanila pa rin itong ginagamit upang hindi malimutan. Ang kanilang mga sayaw na tinuturo sa mga kabataan upang mapatuloy sa susunod na henerasyon ang kanilang tradisyonal na sayaw. Ang kanilang mga damit kung saan isa sa nagsisimbolo ng kanilang kultura. Ang nais lamang naming ipabatid ay dapat tayong lahat ay pangalagaan ang kultura at atin ito pagmalaki. Sana sa susunod na henerasyon ay maalala pa rin nila ang mga salita, kanta, lalo na ang kanilang sayaw at hindi nila ito makakalimutan.